Naranasan mo na bang humingi ng kabatiran mula sa iyong mga kaklase kapag ikay mayroong tinatalakay? O di kaya kapag ang guro ay tapos ng tinalakay ang isang paksa ay humihingi siya ng kabatiran mula sa mga mag-aaral sa kanilang mga saloobin o mga bagay na kanilang natutunan sa paksa. Kung gayon, ikaw ay o ang guro ay nagtatanong o ito ay isang pagtatanong. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Sunny Christian Cadaves at sa araw na ito ay magbubukas na naman tayo ng panibagong paksa. Okay, ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa pagtatanong. Mga katangian ng isang mabuting tanong. Ano nga ba ang isang tanong? Ang tanong o katanungan ay isang pagpapahayag na pangwika na ginagamit upang humiling ng kabatiran o kaya ang kahilingan mismo na ginawa ng ganyang o na kanyang pagpapahayag. Sinasabi nito na ang tanong ay isang paraan ng pagpapahayag na naglalayong humingi ng impormasyon o kaalaman. So base sa halimbawa na sinabi ko kanina, na 'di ba kapag ang guro ay tapos ng nagtatalakay ng isang paksa ay talaga namang nagtatanong siya sa mga mag-aaral. So base sa kung ano ang kanilang mga natutunan. Ang purpose nga nung mo-ask o question ang teacher o ang guro ay upang malaman niya ang mga natutunan o mga mahalagang impormasyon na natutunan sa isang estudyante mula sa paksang tinatalakay, di ba? Gaano nga ba kahalaga ang pagtatanong? Ito ay isang sining sapagkat ipapakita dito ng guro ang kanyang estratehiya kung paano niya magaganyak ang kanyang mga mag-aaral na lumahok o makibahagi sa mga o sa isang talakayan. Ipinakikita nito na ang pagtatanong ay isang sining na ginagamit ng mga guro upang hikayatin ang kanilang o ang kaniyang mga mag-aaral na lumahok sa talakayan. Ang mga guro ay naghahanap diba ng mga estratehiya upang maengganyo ang kanilang mga mag-aaral na mag-isip at magbahagi ng kanilang mga kaalaman. Sa pamamagitan ng isang tanong ay malawak na napapahayag ang mga kaalaman ng mga mag-aaral base sa kanilang mga natutunan sa paksa. Ngayon, dumako na tayo sa mga katangian ng isang mabuting tanong. Okay, una at isa sa pinakamahalagang katangian ay isang tiyak na uri ng tanong. Ang isang magandang tanong ay tiyak at hindi malabo. Malinaw ang layunin nito at hindi nag-iiwan ng puwang para sa interpretasyon lamang. So, di ba kapag tayo ay nagpo-provide ng tanong o kapag tayo ay nagtatanong, need nga precise or straight to the point aron dali ira nga masabtan or dali ira pod makasagot ang mga mag-aaral o sa mga sasagot. Pangalawa, maikli at tuwiran o hindi maligoy, no? Maikli at tuwiran. So ang tanong ay dapat madaling maunawaan at hindi maligoy. Ang mga maikli at direktang tanong ay mas epektibo sa pag-udyok sa mga mag-aaral na mag-isip at tumugon. So kapag tayo ay mayroong tanong, hindi na kailangan na mataas o hindi na dapat kinakailangang maikli lang at tuwiran, short and precise kumbaga. Pangatlo, may sapat na kahirapan. Ang tanong ay dapat sapat na mahirap upang hamunin ang mga mag-aaral at mapalawak ang kanilang kaalaman. Ang mga tanong na masyadong madali ay hindi nagpapasigla sa mga pag-iisip. So ang rason kung bakit dapat may sapat na kahirapan ang tanong ay upang ma-challenge o masubok ang kakayahan ng mga mag-aaral. Pang-apat, hindi masasagot ng oo o hindi. Kumbaga hindi answerable by yes or no. Ang mga tanong na nangangailangan ng mas detalyadong sagot ay mas epektibo sa pag-uudyok sa mga mag-aaral na mag-isip ng malalim. So di ra mo settle